Kasalukuyan tayong nakakaranas ng extreme weather condition. Hindi ito mga simpleng pagbabago-bago lang sa panahon. Ito ang realidad ng matinding epekto ng climate change. At ang Department of Health ay nagbabala na ang pagbabago-bago ng klima ay may malaking banta sa ating kalusugan. Hindi lang ito environmental issue, isa itong krisis sa pampublikong kalusugan na kailangang maunawaan ng lahat. Kaya naman, ang Department of Health ay ikinakampanya ang health awareness tungkol sa epekto ng climate change. Isa ito sa tinalakay sa isinagawang media conference last November 26 to 28, 2025. Kailangan po natin may parating sa tao na itong climate change talaga, no, yung important link niya sa health. Ito yung malaking hamon po sa atin, no, na maibahagi natin yung mga mahalagang informasyon, no, para maging mas handa po ang mga Pilipino at humigi naman yung kalusugan. Kasi ang hindi naman kaaway, nilalabanan kasi ng climate change community. Halimbawa, sa industriya, yung ating fossil fuel. Diba? Yun, kaya kailangan natin malaman yung mga totoong issues talaga. No? So, meron tayong energy, mga sa emissions. Marami namang agencies talaga yung tumutugon sa climate change. Kaya lang, nililinaw ko lang, yung punto ng health kasi kung fossil fuel yan, ang diretso talaga niyan is harm sa tao. Kaya ito yung kailangan sinusulong din ng health sector. Mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng mas matindi at mas madalas na mga sakuna. Ano ba ang dapat nating malaman tungkol sa climate change? Ayan. So, 2024 has been reported to be the hottest year on record. Maraming na-breach na record ng 2024. Ayan. Ayan. Tsaka, syempre, 2025, top 1 na naman sa buong mundo ang Pilipinas sa World Risk Index. Ilan taon na ba talagang ganyan yan, di ba? Parang tinanggap na ba natin na top 1 talaga tayo sa ganyang problema. So, kailangan talaga mabago natin yung ganyang trend, no? Philippines, last year, yan, lagi tayong mga nasa disaster books. So, nag-aral na naman yung mga scientists. So, now they're better at seeing na itong disaster na to, certain percentage nangyari talaga to because of climate change. That's what they call attribution. Ina-attribute nila. So hindi talaga, sinabi nila na hindi talaga mangyayari kung ganito kalakas, ganito kadalas, if not for climate change. Ibalikan natin yung Yolanda. Ilan pong namatay ng Yolanda? 7,000 plus. Hindi pa kasama din yung mga nawala. Hindi pa kasama din yung mga na-injure. Pero kahit ganyan yung number, dapat ano yan, mapababa pa rin natin. And kung hindi man mamamatay ang mga Pilipino, madi-displace. Pag na-displace ka, dinala ka sa evacuation center, samot-saring sakit na naman ang pwede mong makuha. Kung hindi ka mamamatay sa disaster, susunod ka sa authority, pupunta ka na evacuation center. Kamusta ang kondisyon sa evacuation center? Wala kang bakuna, vaccine preventable disease. Pwede kang magkabuluto, measles, no? Kapag wala malinis na tubig, hindi masustansya yung pagkain, marami pa mamaraan kung paano talaga pwedeng mag-suffer yung health mo. Kaya kung maaari, wala sana na-displace. So malaking issue yung displacement actually. So maraming sakit ang nangyayari talaga dahil dun sa hindi kasi maganda naman ang amenity na evacuation center. No? Hindi lang ang mga tao ang direktang apektado ng krisis na ito. Ang pagbabago sa temperatura at weather patterns ay may malalim din na epekto sa kalikasan. Nagkakaroon ng pagkasira sa ating ecosystem. Kapag nagkakasakit ang kalikasan, nagkakasakit din tayo. Medyo na-alarm yung buong mundo na talagang extreme weather event na. So again, ito, na-publish po siya. The Philippines was hit by 5 typhoons and a tropical storm within a month. So I did a little research. This is not the first time nangyayari ito sa Pilipinas. Nangyayari ito sa Pilipinas parang last 400 years pa before na nakita ng Japan Weather Agency. They call it Pareto typhoons. No? Pero this should not happen ngayon. Yung frequency of it happening is matagal-tagal pa. Pero nakakagulat, bakit nangyari na ito ngayon? Ngayon, dahil nangyari na ito ngayon, tinignan ng mga scientists, ilan yung percentage na mangyayari ulit ito? Mataas. Pero ang next doon is yung interval. So again, something like this can happen in
resilience of our health system. So dapat kanya-kanyang sektor may ginagawang masusing pamamaraan talaga para tugunan, no? Paano ka magkakaroon ng whole of society kung hindi mo rin ma-strengthen sa sector. So the health sector needs dapat po dito. So pangatlo, yung mitigation, no? Kasi syempre, tutugunan mo yung masamang epekto ng climate change sa society, sa health, di ba? Pero anong gagawin mo sa problema? So yun yung mitigation. Yung ano ba yung root cause ng problem ng climate change? Of course, the emissions, CO2, maybe, but of course, related siya sa human actions. Di ba? Ang mga bagyo ay natural, pero mas dumadala siya, mas lumalakas dahil sa climate change na most of which kagagawa ng tao dahil sa emission na ginagawa nila. Ganun po siya. And kailangan mapababa din natin yung emissions, mapababa natin yung greenhouse gas. So what do you do yung mga actions that will do this? So ito yung mitigation. So mitigation is to reduce the problem. So from a health perspective, ito yung prevention. Pero mas mabuti na nape-prevent din natin yung talagang problema, no? Kaya sa Philippines, wala po tayong choice. We need to do adaptation and mitigation. Dahil sa matinding epekto nito sa kalusugan at sa ecosystem, hindi na pwedeng maging kampante lang tayo. Kailangan ng agarang aksyon. Kaya naman, may malinaw na goals at advocacy ang Department of Health para labanan ang krisis na ito at protektahan tayo. Giving evidence na meron po tayong ginawa na po. So if you want to ask about what the Department of Health has been doing with all of the issues, so pretty much it is sum up in this roadmap. Kaya, so i-share ko lang yung framework lang to, no, of our Philippine roadmap on health and climate change. We use the acronym SMARTER. Each letter represents an important pillar of action. So kukwento ko na lang, no, to simplify. The S is yung workforce. Kailangan yung ating mga health workers ay up to the task. They should be well equipped. Dapat alam nila, marunong sila mag-handle ng mga samot-saring sakit na pwedeng dulot ng climate change, diba? From the big hospitals to yung mga midwives sa farthest remote areas of the country, no? Mga GIDAS. Number 2, yan, yung M is yung sa data. Dapat may data tayo na nakakalap, ginagamit, nalilink natin sa health data. Kasi may important din sa planning, no? Preventing diseases, no? Early warning system. A is access to finance. Yan, kaperahan. R is, yung R medyo, kumbaga sa room, malaking room to. Ayan. Para isang malaking suite. Kasi you have to find inside this room all the different health programs and ask them, are you ready for the challenge of climate change? TB, immunization. So lahat ng health program are going to be impacted. But we'd like to see that all of them will be resilient, they will be climate informed. Kumbaga, the way they do things, kailangan sinasagot niya yung problema ng climate change, no? Services. The letter T is another big room, no? This is for our health facilities. They are transformed and mas sustainable na yung infrastructure and systems, no? What we call green and safe health facilities. So that is one of our highlight programs now under the leadership of Secretary Ted Herbosa. So maraming ambition tayo na naiisip as part of green and safe health facility. You will expect to find them here. Ito yung public health programs that are being run sa communities, sa LGUs. Ito pong dalawa. Itong dalawa yung malaki pong components. The E is for engagement. No? Diyan papasok yung Filipino communities being more climate aware. Ayan, engagement. Siguro pwede na po kayong isama dyan, media as an important group. No? Engagement. No? And of course, the government, private sector, different groups, no? And then R is the one na may connect sa governance, no?
sa climate and health governance. So hopefully, yung mga sinasabi ko, these are what we intend to see also sa local government unit. Of course, with a lot of support coming from the Department of Health. Linaw ang mensahe, panahon na para kumilos, hindi lang ito responsibilidad ng gobyerno, kundi responsibilidad nating lahat. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.